bati ko sa lahat. Ang serbisyong analytical ay Online Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Pag-aaralan namin ang bawat parameter ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari itong i-pause. Iminumungkahi naming tingnan ang bawat indicator ng korporasyong pinag-uusapan ng mas detalyado. Ngayon ay titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. SolarEdge Technologies Inc. ticker AE. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula noong Hulyo 4, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya SolarEdge Technologies Inc. na bibilang sa subkategory. Green Energy, 47 kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Isasaalang-alang namin ang mga desisyon sa mga order sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay -7 sa 10 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay -0.7 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng merkado sa kabuuan. Tandaan na ang average na marka para sa buong US stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 7 puntos para sa kumpanya SolarEdge Technologies. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya SolarEdge Technologies at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga bahagi ng kumpanya SolarEdge Technologies Inc. nagpakita ng dynamics na 14.7%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 13.7%. Market capitalization ng kumpanya SolarEdge Technologies nagkakahalaga ng $1.63 bilyon. Ang market capitalization ng subkategory ay $71 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay $0.5 bilyon. Na may book capitalization ng subkategory na $39 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng market at balance sheet capitalization, nakikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi SolarEdge Technologies sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 2.28%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 1.513%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, -1 puntos. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa $0.753 bilyon. Utang sa book capitalization ratio ay 128% ng kapital. Ang resulta ng mga utang ng kumpanya, masama, -1 punto. 0 ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita. Average para sa subkategory 0. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, -2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $1,723 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 1.7. Ang average para sa subkategory ay 1.5. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $940 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, -1 punto. Ang margin ng benta ay -182.7%, na may average para sa subkategory na -17.8%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, -0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 5.742%.
na 151% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng $289,000, habang sa subkategory ay mayroong $724,000. Pagtatasa ng kapital ng merkado ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus $305,700. Ang average para sa subkategory ay minus negatibo $86,000. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang kita ng organisasyon sa bawat individual na empleyado ay $163,000. Sa subkategory na $483,000. Pagsusuri ng dami ng benta bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 27.7% na may average para sa subkategory na 8.9%. Tagapagpahiwatig RES 14 na nagpapakita ng antas na 71% para sa kumpanya SolarEdge Technologies Inc. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay 67%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $27.53. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $15.14. Pumunta tayo sa talahanayan ng order. Ito ay magagamit para sa iyo. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng Sangguniang Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities SolarEdge Technologies. Sistema ng impormasyon at Sangguniang Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng sell trade sa $27.54. Bukas ang deal dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya. Ang valuation ng kumpanya ay isinagawa batay sa valuation model, ang ACIMS Index. Ang take profit ay nakatakda sa 9.73. Ang stop loss ay nakatakda sa 45.15. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Agosto 03, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, LNAE, ay ang pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.